Magandang gabi mga kaibigan at kapwa mahilig sa mga kwentong nakakakilabot. Ako si Baltasar, ang inyong tagapagsalaysay dito sa Creepy Pinoy Stories. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito at naghahanap ng mga orihinal na Tagalog horror stories na magpapabilis ng tibok ng iyong puso, huwag kang mag-alala dahil nasa tamang lugar ka na. Pindutin ang like button, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa bawat kakaibang kwentong aking ihahatid. Sumali na rin sa ating lumalaking komunidad ng mga adik sa nakakatakot at nakakapanindig balahibong mga kwento. Ngayong gabi, ihahandog ko sa inyo ang isang nakakapangilabot na salaysay mula sa probinsya ng Rizal. Ang kwento ng Ang Sundalong Manika ng Rizal. Isang lumang bahay, isang engkantadong libro, at isang sundalong manika na may kakayahang magsalita. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga pangyayaring ito? Sa isang gabing binabalot ng malamig na hangin at walang tigil na pag-ulan, paano haharapin ng batang si Timmy at ng kanyang inang si Aling Rosa ang mga kakaibang pangyayaring magbabago sa tahimik nilang buhay? Huwag bibitiw dahil ang kwentong ito ay magdadala sa atin sa isang gabi ng misteryo at takot na hindi mo aakalaing mararanasan mo. Samahan niyo ako at tuklasin natin ang mga lihim na nagtatago sa bawat pahina ng kanilang kwento. Sa isang sulok ng lumang bahay na yari sa Kawayan at Pawid, sa probinsya ng Rizal, marahang binuklat ni Timmy ang huling pahina ng isang engkantadong libro na may mga gilid ng punit at kupas na ang kulay. Ang bawat salita ay tila naglalakbay sa kanyang imahinasyon, nagdadala sa kanya sa isang mundo na malayo sa kanilang kahirapan. Sa kanyang tabi, si Aling Rosa na may maputlang mukha at nakabalot sa lumang kumot ay nagtanong sa mahinang boses kung nagustuhan ni Timmy ang kwento. Ang mga ilustrasyon ng pastillas na kastilyo at mga punong palamuting pangpasko sa libro ay tila nagdala ng panandaliang saya sa kanilang tahanan. "Anak, nagustuhan mo ba ang kwento?" tanong niya. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig sa lamig. Sa labas, ang malakas na ulan ay bumubuhos at ang tunog nito sa yero ay sumasabay sa malungkot na atmosfera ng kanilang tahanan. Kapag sumikat na ang araw, bibili tayo ng bagong libro, ipinangako ni Aling Rosa, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na tila ba'y may hinihintay na milagro. Punong-puno ng pag-aalala, tinanggihan ni Timmy ang alok ng kanyang ina, mas pinahahalagahan ang kanyang kalusugan kaysa sa sariling kasiyahan. "Inay, mas mahalaga po ang kalusugan ninyo," sambit niya at ipinatong ang libro sa tabi ng kanilang gasera na bahagyang nagbibigay liwanag sa kanilang mag-ina. Sa paghiga ni Timmy sa kanyang papag na gawa sa kawayan, hindi siya mapakali. Ang ubo at higbi ni Aling Rosa ay umaalingaw-ngaw sa dingding ng kanilang tahanan na tila ba sumasabay sa hangin na pumapasok sa mga siwang. Ang bawat ubo ay tila isang paalala ng kanyang inaasahang responsibilidad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Alexandre, ang sundalong manikang yari sa kahoy at may pintang nagbabakbak na, ay nagsalita sa malumanay na tinig, nag-alok ng tulong sa kabila ng kanyang matigas at walang buhay na anyo. "Timmy, nais kong tumulong." Anito ang boses ay puno ng kabaitan at pag-aalala. Puno ng determinasyon, nangako si Alexandre na aayusin ang sirang kalan na gawa sa lumang lata at bato upang magbigay init sa kanilang malamig na tahanan. "Ako ang bahala, Timmy. Magiging maayos din ang lahat," pangako niya.
habang ang kanyang mga matang kahoy ay tila kumikinang sa dilim, nagbibigay ng isang kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang lamig sa kanilang tahanan ay tila nagiging mas matindi. Ano kaya ang misteryo na nagtatago sa likod ng kanilang sirangkalan? At ano ang kahulugan ng mga salitang binitiwan ng sundalong manika? Ang mga kasagutang ito ay naghihintay sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Nagising si Timmy sa liwanag ng umagang sumisilip sa mga siwang ng bintanang papel. Agad niyang inalala ang kanyang ina, si Aling Rosa, na mahimbing na natutulog sa kawayang kama na may manipis na banig. Tila ba ang bawat araw ay isang pakikibaka sa sakit na bumabalot sa katawan ng kanyang ina. Inaplos niya ang noo ni Aling Rosa na puno ng pasasalamat sa bawat pag-aalaga. Nag-umpisa ang araw ni Timmy sa paglilinis ng kanilang bahay na yari sa kawayan at papel, na sa bawat hakbang ay may kasamang ingay na tila musika sa tahimik na umaga. Sinimulan niya ang pagluluto ng lugaw sa lumang palayok habang ang amoy ng sinaing ay kumakalat sa buong bahay. Habang hinahalo ang lugaw, sinubukan niyang itago ang pag-aalala sa kanyang puso. Hindi na makabangon si Aling Rosa mula sa kama, at sa bawat tingin niya kay Timmy ay may mga matang puno ng pasasalamat at pagmamahal. Ibinigay ni Timmy ang kanyang kumot kay Aling Rosa, ngunit tila ba may puwersang nagpipigil sa init na kanilang inaasam. Ang mga haligi ng bahay ay tila sumisipol sa lamig ng hangin na parang may ibinubulong na hindi maunawaan. Nang gabing iyon, sa sahig ng kanyang kwarto, walang kumot na nagbigay init kay Timmy, at tanging makakapal na damit lang ang pananggalang niya sa lamig. Bigla siyang nagulantang sa boses ni Alexandre, ang sundalong manika na tila ba galing sa malayo. Ang boses ni Alexandre ay may halong pag-aalala habang ang liwanag ng gasera ay sumasayaw sa mukha ng manika. Timmy, ang kalan ay napuno ng yelo, ani Alexandre, na ang kanyang boses ay bumabasag sa katahimikan ng gabi. Sa isang iglap, may kakaibang ingay na nagmula sa labas ng kanilang bahay, tila ba may aninong gumagalaw sa mga siwang ng dingding, at ang hangin ay nagdala ng lamig na mas matindi kaysa sa karaniwan. Nangako si Alexandre na aayusin ang kalan kinabukasan, ngunit may mas nakakatakot na nangyari. May mga yabag na papalapit sa silid ni Aling Rosa, at ang mga yabag na iyon ay tila bumibigat sa bawat hakbang. Sa pagkakandado ng pinto, narinig ni Timmy ang mahihinang daing ng kanyang ina na nagdulot ng matinding takot at pag-aalala sa kanyang murang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa takot habang hawak ang gasera. At sa dilim ng gabi, may bumubulong na panganib na nag-aabang sa labas ng kanilang tahanan. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, sinalubong si Timmy ng malamig na simoy ng hangin sa loob ng kanilang tahanan. Sa tabi niya, ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay lalo pang nanghina, nanginginig sa ginaw na tila bawat hinga ay isang pakikibaka. Ang kanyang mga labi ay tila hindi na makabuo ng salita, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha na nagpapahiwatig ng hindi maipaliwanag na sakit at paghihirap. Nanginginig ang kanyang mga kamay, inalok ni Timmy ang mainit na gatas mula sa lumang termos sa kanyang ina. Subalit, kahit ang init ng gatas ay hindi sapat upang palakasin ang nanghihinang katawan ni Aling Rosa, na halos hindi na makahawak sa baso.
Buong araw, pinagmasdan ni Timmy ang pintuan patungong basement na yari sa matibay na kahoy at kalawangin ng bisagra. Ito'y nagdudulot sa kanya ng kakaibang pangamba, ngunit sa paglipas ng oras at sa pagbaba ng araw, nagpasya siyang harapin ang kanyang takot. Bitbit ang gasera, bumaba siya sa basement upang siyasatin ang kalan. Doon niya natagpuan ang isang nilalang na yari sa yelo. Ang kanyang presensya ay nagbabadya ng hindi maipaliwanag na panganib. Ang mga mata ng nilalang ay kumikislap na parang dalawang butil ng asul na bato at ang kanyang hininga ay nagpapalabas ng hamog na nagpapalala sa lamig ng hangin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Alexandre, ang sundalong manika na may diin at kapangyarihan sa boses na tila ba nagmumula sa kanyang diwa. Kailangan nating painitin ang kalan, Timmy, utos niya. Ito lang ang paraan upang mapalayas natin ang nilalang na ito. Sa gitna ng tensyon, sinubukan ni Timmy na magpasiga ngunit nabigo siya dahil sa kapangyarihan ng nilalang. Ang posporo ay ayaw sumindi at ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi lamang sa lamig kundi pati na rin sa takot. Sa huli, nagpakabayani si Alexandre. Tumalon siya sa kalan at sa isang iglap, ang kanyang katawan ay nagliyab. Ang liwanag at init mula sa kanyang sakripisyo ay nagtaboy sa malamig na nilalang at ang init ay kumalat sa buong bahay, nagdala ng ginhawa at pag-asa. Habang unti-unting naglalaho ang dilim ng gabi, may isang bagong umaga na nag-aabang sa kanilang mag-ina. Ano kaya ang hatid ng liwanag na ito sa kanilang tahanan? Sa pagsikat ng araw, bumalik si Timmy sa silid ni Aling Rosa. Doon niya nasumpungan ng kanyang ina na ngayon ay gising na at umiinom ng gatas. Ang kanyang mukha ay may bahagyang kulay at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, tila ba'y may bagong pag-asa na sumisikat kasama ng araw. Punong-puno ng pasasalamat, niyakap nila ang isa't isa. Ang kanilang yakap ay nagpalitan ng init at lakas, habang ang sinag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa kanilang bintana, nagbibigay ng bagong simula. Sa kanyang munting silid, tinapos ni Timmy ang kwento ni Jack, Eliza at ng kanilang tagapagbantay na si Alex. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pumipindot sa mga letra ng makalumang typewriter. Bawat salita ay isang hakbang patungo sa katapusan ng kanilang pakikipagsapalaran. At sa pagtatapos ng kwento, nag-iwan si Alexandre ng isang alaala, ang sundalong manika na ngayon ay nakaupo sa estante. Ang kanyang ngiti ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa at proteksyon sa kanilang tahanan. Ngunit sa likod ng ngiti na iyon, may isang misteryo na naghihintay na muling mabunyag. Ano kaya ang susunod na kabanata sa buhay ni Timmy at Aling Rosa? Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na lakas at liwanag ay nagmumula sa sakripisyo at pagmamahal. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sumama sa ating komunidad ng mga mahilig sa misteryo at kababalaghan. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-ingat at baka ang susunod na kwento ay tungkol na sa iyo. Kita-kits sa susunod na pag-upload kung saan ang dilim ay muling maghahari. Paalam.